Isang mapagpalang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. At tayo po ay patuloy ngayon sa atin pong pananalangin. At tayo po ay nakarating na po sa atin pong ika-34 na yugto na po ng ating pananalangin para po sa ating sa ating bansa, gayon din po sa mga personal na mga prayer request natin at sa lahat po ng ating mga concern. So, patuloy po tayo sa atin pong tema na ito po ang pinamagatan na What I Did in My Personal Times of Great Need. Ano yung ginagawa ko personally sa buhay ko kapag ako ay merong matinding pangangailangan. So, ito po ang verse na nais ko pong i-share po sa ating lahat na isang naging kalakasan po ng aking buhay espiritual at naging patuloy na ito yung nagiging basihan ko kung bakit patuloy na ako ay dumudulog sa Panginoon. Matatagpuan po natin siya sa aklat ng Isaiah sa chapter 40 verse 31. Ang sabi po dito, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo ngunit di manghihina, lalakad ng lalakad ngunit hindi mapapagod. Pag sa English version po, ang sabi ay, they that wait upon the Lord will exchange strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Tayo pong lahat ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa gabing ito, Panginoon, sa pagpapatuloy po ng amin pong pananalangin, sa amin pong pakikipag-isa para po sa panalangin para sa aming bansa, O Diyos. At gayon din sa mga salita mo, sa mga patotoo, sa mga karanasan na kung paano ka kumikilos sa aming mga buhay, na ito po, Panginoon, ang gabi, isa pong magandang pagkakataon for us, O Lord, to share the testimony, how good you are, God, how powerful, how amazing you are, God, na patuloy po na nagpaparanas ng iyong kabutihan, ng iyong kamangha-manghang gawa sa lahat po, Panginoon, ng mga kumikilala at tumatawag sa iyong pangalan. Maraming salamat at dalangin ko po, Panginoon, na katulad po ng aking mga kapatid na nagbabahagi ng kanilang mga patotoo, ay maging kalakasan din po ako ng lahat po ng mga manunood at makikinig dito po, Panginoon, sa online na ito. Salamat po sa patuloy na paggamit mo na instrumento ang Church of the Living Faith. At continue, Lord, make us a blessings to others, lalo na po sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. In Jesus' name, I pray. Amen. So, ang sabi nga po dito, no, yung mga karanasan na nangyayari sa buhay. Sa totoo lang po, marami ang karanasan since ito po ay naibahagi ko na po ito sa mga ilang mga nakaraang gabi na ako po ay naka-assign for this daily devotions. At ganoon din sa mga kapatiran na nakakakilala po sa buhay naming mag-asawa. So since 1988, kami po ay nakakilala sa Panginoon. At marami po talaga na mga karanasan na pinaranas ng Panginoon sa buhay namin. Magmula po yung nagka-problema kaming mag-asawa, hindi kami magkaanak, at marami pong mga nilapitan na mga manggagamot, marami pong mga hilot-hilot, marami mga consultation, medication. Pero ang nakapagbuo lang po para matupad ang aming desire na kami po ay magka-baby
ay yun pong nakilala namin ang Panginoon. Kasi ginamit po ng Lord na instrumento yung longing namin na magka-baby kami para yun pala ang maging daan para makilala namin siya at mabasa namin ang banal niyang kasulatan. And then, sa pagpatuloy ng buhay, kasama ko po ang aking nanay, ang aking tatay, inaruga ko mula nung ako'y nag-asawa. No, alam niyo po ang aking nanay ay naranasan po namin na bago po siya pumanaw sa Lord, pabalik-balik po yun sa ospital. At yung time na yon ay hindi pa po ganun kaluwag ang buhay namin. So, ang karanasan ko doon ay nai-admit siya sa public hospital na talaga namang dahil isolated yung case niya. So, dalawa lang po hospital ang aming pagpipilian. Una, yung QI o kaya yung San Lazaro. Kasi po ang nanay ko ay meron pong sakit sa atay. Sabi po ng doktor, isolation ang kailangan yan. Hindi siya pwedeng isama sa ibang mga karamdaman. Kasi unang-una, makakahawa siya. Pangalawa, yung immune system niya, mahahawa pa siya ng ibang sakit. Alam nyo, napakahirap kasi alam nyo naman sa public hospital natin noon, buti-buti na nga po ngayon. Nakaranas po ako ng ilang beses na discrimination. Nakaranas po ako ng bago i-admit ang aking nanay, naroon yung harap-harapan na parang minamata ka ng doktor. Tapos, nagdesisyon po ako na i-admit siya sa hospital doon sa San Lazaro. At sabi ng doktor sa akin, no, sabay hagis po ng papel ng nanay ko, o sige, kung naaatim ng puso mo na i-admit ang nanay mo dito, umikot ka muna doon sa pavilion, tingnan mo kung kaya mong tiisin ang nanay mo na i-admit dito. So, umikot po ako, 1 o'clock, 1 midnight po ng gabi. So, ang San Lazaro po dati marumi, masikip. Sa aking pong pag-ikot, bagamat madilim ang lugar, makita ko po na sa isang kama, tatlo-tatlo po ang pasyente. Meron pong pasyente sa pasilyo. So, umiiyak po ako habang naglalakad. No? Sabi nga, ano ang yung great need ko na yon. No, pray ako ng pray, nananalangin ako, Panginoon, ano po ang gagawin ko? I am praying, I am interceding, ako ay ngumungoy-ngoy habang naglalakad ako doon sa pavilion. Hindi ko alam kung ano magiging desisyon ko, kasama ko po yung hipag ko. Kasi nakita ko, sabi ko, sobrang worst naman kung i-admit ko nanay ko dito. Kasi bukod sa marumi, siksikan, kaya lang sabi nga ng hipag ko sa kanya, kung i-admit mo si mamang po kasi tawag namin, kung i-admit mo si mamang sa private hospital, walang tutulong sa'yo. So that time po, ay yung pong sinasahod ko mula doon sa sweldo ni Brother Ray na allotment na pinadadala sa akin, ay talaga pong sukat na sukat lang sa amin pong monthly needs. Kaya wala po talaga akong resources na kapag inadmit ang nanay ko sa private hospital, ay hindi po talaga namin kakayanin na siya po ay masuportahan. So dahil nag-aalala naman ako sa sitwasyon namin, so no choice, umiiyak po ako. Habang nahabag ako, sabi ng hipag ko, try mo muna na i-admit ngayon. Di kasi natin alam kung tatagal siya rito. Baka, sa madalit salita, I am decided na i-admit siya. Alam niyo po, nung pong galing sa emergency room, yun pong sasakyan na amin pong sinakyan ay nataon po na kababayan namin, no, sa Antique. Siya po ay sa Negros, kababayan po ng nanay ko. Naka-close po namin. Tapos po, ginamit po siyang instrument ng Lord at sabi niya, wag po kayo mag-alala kay nanay.
ako po bahala kay nanay. So, nakapasok po kami doon sa room. At alam niyo po ba, ang amazing na ginawa ng Lord doon ay yung una pong admission ng nanay ko, umabot po kami ng 1.5 month. Ibig sabihin, nasa 45 days po inabot ang nanay ko sa ospital. At bago po siya namatay, 4 times po kaming pabalik-balik sa San Lazaro. Pero ang amazing na ginawa ni Lord doon ay ang nanay ko po, pagdating po sa bed, nag-iisa. At hindi po kami nakaranas ng sinisigawan ng mga staff kasi po doon, pag alam nilang marumi, mga ganyan, sasabihin nila, oh, usod-usod. Pag may pasyente, oh, wala nang bakanting bed. Oh, tabi. Itatabi po nila yun. Kahit na may pasyente doon sa isang bed, 2 pasyente po yun. Nag-aagawan sa oxygen. Alam niyo po yung nanay ko, mula nung pinasok namin, never po nilang inattempt na tabihan ng ibang pasyente ang nanay ko. At yung time nga po na gusto kong ilipat doon sa private room nila, ito pong ka-close namin na caretaker po doon, diniscourage niya ako. Sabi niya, alam mo ate, pag nilipat mo si nanay, yung gamot po dito sa ward, sa charity ward, at gamot po doon sa private room, pareho lang. At yung doktor po na humahawak dito, doktor din po doon. So sa madalit salita, ang nanay ko po ay nailagay sa ospital na wala po kaming binayaran. Purihin ang Panginoon. At another experience naranasan ko ay nagkasakit yung 2 anak ko. Maliit pa noon, that time si Kent. Si Kent is only, I think, she's 8 years old at si Chris ay 7 years old. Nagkasakit po sila ng tuspirina. Ang tuspirina po, yung pong ubo na sunod-sunod, to the point po na nagkakapatid-patid po ang maliliit na ugat sa lalamunan. Kaya pagka inuubo sila, tumatalsik yung dugo. So naranasan ko po yun na niyayakap ko sila, 2, madaling araw, iyak ako ng iyak habang nagpipray kasi first time ko na-experience yung ganong karamdaman nila na hindi ko alam kung bakit may dugo, na nag-o-overthinking na ako na baka mamaya iba na yung karamdaman ng anak ko. Pero purihin ang Lord, nalagpasan namin yon, gumaling sila at simpleng antibiotic lang naman ang nireseta ng doktor. And then, naranasan din po na ospital, si brother rin ng ilang beses. Na ospital din ang panganay kong anak na nasalinan siya ng 11 bags na dugo dahil nga po ang hemoglobin niya sobrang nag-drop dahil po ang lumalabas na dugo po sa panganay kong anak ay kasing laki po ng atay. Kung nakakita po kayo ng atay ng baboy na kinakatay sa palengke. So pag hinati niyo po yung isang buo, ganyan po kalalaking dugo ang lumalabas sa kanya. Kaya po ang diaper na aking pinapapalit sa kanya ay double, triple XL na adult diaper. Hindi po yan umaabot ng 1 oras na punong-punong-puno na. Na to the point hindi na nakakatayo ang anak ko dahil kasi putlang-putla na. Pero yung mga pangyayaring gano'n masasabi kong talagang pinaka-worst na na-experience ko sa buhay. At isa pa nga po yung pinaka-worst din pala is yung year to 2002, 2003 kami po ay na-scam ng amin pong savings, pati po yung binayad ng government doon sa bahay na na-demolish. Bahay namin na dinimolish, binayaran kami ng government. Pati po yung savings,
ay nailagay ko po doon sa hindi ko alam na yun po pala ay scam. Nung nagkaroon ng hulihan, ay nasiro po yung amin pong kaban na yun ay supposedly pambili po namin iyon ng bahay. So yun po yung mga worst na nangyari po sa buhay ko na during that time, masasabi ko na God is working na lahat ng yon kaya yun nalagpasan dahil ang Panginoon ay kumilos, nagpagaling sa karamdaman, God made His way para ang karanasan ko sa nanay ko na pagkakasakit, naging maayos ang proseso ng paggagamot sa kanya. Pati yung tatay ko na na-ospital din hanggang sa napunta na nga rin po sa Panginoon yung pagkakasakit ng mga anak ko. Pati po yung direksyon, pati sa pagsakay sa mga disgrasya na nangyayari sa asawa ko, sa barko na amazingly ay naranasan niya yung muntik na siyang masaksak. Pero ang patotoo sa kanya nung nakasaksak ay may naramdaman siyang kamay, may naramdaman siyang harang na hindi niya maintindihan. Kasi po umawat po kasi ang asawa ko sa awayan sa barko. So itong dalawang magkaaway ay nagsaksakan. So ang ginawa ng asawa ko, hinarang yung kanyang katawan. At nagulat yung may hawak na kutsilyo kasi nung pag-unday niya daw ng kutsilyo sa katawan ng asawa ko, meron siyang nararamdaman na kakaiba na humarang doon sa kanyang kamay. Kaya po yung double-edged na talim ng kutsilyo na gamit niya ay nakudlitan lamang po ng kasing laki ng dulo ng karayom yung tiyan ng asawa ko. Na mababaw lang at kasing laki lang ng dulo ng karayom. Na gulat yung may hawak ng kutsilyo kasi hindi siya makapaniwala na ano yung nangyari, bakit na may naramdaman talaga siya na humaharang dun sa katawan ng asawa ko. So, dumating din yung time na muntik nagkaroon ng kasuhan sa barko, napatotoo na ito ng husband ko. Dito rin sa devotion na ito. Napakarami pong mga insidente, pangyayari sa buhay ko na talagang masasabi kong matindi at hindi madali. Pero sa mga pangyayari na yon, doon lalo namin napatunayan na tunay na ang Diyos ay napakabuti. Na tunay na ang Diyos ay buhay at totoo siya sa mga nagtitiwala sa Kanya. At nabanggit ko po kanina yung, alam niyo po ba yung na-scam kami? Ay dapat yon ay meron po kaming lupa't bahay na bibilhin. So yung pera na yon ay nilaan namin sana para ibigay doon sa owner nung lupa na bibilhin namin. Pero nung time na yun na 1 month before, ay sabi namin sa kanya, nagdi-deal kami na sabi namin 1 month after, makukuha na namin yung pera namin. At pag nakuha namin yon, ibibigay namin sa inyo lahat. So tuwang-tuwa po sila kasi ang offer lang naman nila sa amin ay kahit magkano ang down, kahit magkano ang hulog, kahit kailan matapos, para mapunta lang sa inyo tong bahay na to. Galing, no? Opo. Pero kinancel po namin yung deal na yon nung nalaman namin na nawala na yung pera namin. Pero ang pinaka-amazing na ginawa pa rin ng Panginoon, sabi nitong mag-asawa na ito, sabi namin, hindi na namin itutuloy na kukunin yung lupa't bahay ninyo kasi wala na kaming savings, zero kami, wala kaming bibigay sa inyo. Kaya wala na kaming pwedeng i-down kasi talagang nag-zero kami. Alam niyo, nakakagulat po doon. Sabi sa amin, no, hindi ganon.
Kasi si Lord ang nagsabi sa amin na itong bahay na ito, no? Kayo ang magiging inyo. Kaya kahit na wala na kayong ida-down, it's okay. Walang problema. Wala tayong pag-uusapan. Basta ang deal natin, ang bahay na ito ay sa inyo, so sa inyo. Grabe po, no? At sa madalit salita, nakalipat po kami sa bahay after 4 months na nakalipat kami dito sa bahay at nakautang po kami sa biyanan ko para lang meron kaming pangsimula. At pero bukod po doon, yung iniyak ko sa Panginoon na grabe yung depression, grabe yung frustration, grabe yung lungkot dahil doon sa hindi maayos na desisyon kaya na-scam yung pera namin. But you know what? Ito lang po ang ginawa ko. Una, nanalangin ako sa Panginoon. Sa aking pananalangin ay akin pong kinilala na meron pong mali doon sa aking ginawa. Dahil po naging matigas ang ulo ko. Meron pong desisyon na pinangunahan ko ang Panginoon. Meron pong nagdesisyon ako na bagamat kinonsulta ko ang Lord pero hindi ko hinintay ang kanyang sagot sa akin. At nung sumagot siya, yung sarili ko pa rin kaparaanan ang pinurso ko, ang itinuloy ko. Kaya po ang nangyari ay nagka-loko-loko. Yun po ang nangyari sa akin doon sa pera na na-scam. Pero yung time na yun na nangyari, sobrang inireveal sa akin ng Panginoon ang mali ko. Pinaunawa sa akin ng Panginoon ang pagkukulang ko. Kaya doon sa aking panalangin, sa aking pagluhod, pagsusumamo, yun ang number 1 kong ginawa. Pagsumamo sa Panginoon, pag-iyak sa Panginoon. At pangalawa, kinilala ko, inamin ko na ako ay mali. Na sobrang pagsisisi, sobrang paghingi ng tawad sa Panginoon. Na dahil doon sa desisyon na aking ginawa na hindi ako sumunod sa kanyang direksyon. Tapos po, yung after po ng panalangin na yun, nagbasa po ako ng Bible. At yung nabasa ko po sa Isaiah 42 hanggang Isaiah 43, iyon po ay akin pong pinanghawakan. Ang sabi ng Panginoon, dahil sa aking pagpapakumbaba, sa paghingi ng tawad at sa patuloy na pagkilala sa Panginoong Diyos na bilang Diyos na buhay, nangako siya na hindi ako madadaig ng pagsubok. At yung moment na yun, hindi ko alam kung paano gagawin ng Panginoon. At nangako si Lord sa akin na lahat ng ninakaw na kaaway babalik ko sa iyo na 100 ibayo. Pinanghawakan ko po yun. Kaya yung steps at mga proseso na ginawa ko po para mapagtagumpayan yung tindi ng pagsubok, una po ay pananalangin. Pangalawa, pag-amin na meron pong maling akong ginawa. At hindi lang po basta panalangin na sa bibig lang nagmumula, kundi talagang yung tipong sinasabi ng Panginoon na pag hindi ka magiging katulad ng bata, hindi ka paghaharian ng Diyos. Talaga po ang panalangin ko, sobra para po akong bata na naglulupasay at sigaw po ako ng sigaw at tinatawag ko ang pangalan ng Panginoon. Maging sa akin pong pagsisisi, sobrang paghingi ko ng tawad sa Panginoon dahil malinaw na malinaw po sa akin ang aking mga pagkakamali. At ang pangatlo ay natuto po akong maghintay kung kailan gagawin ng Panginoon na yung nawala sa amin ay ibabalik niya.
So, na-restore na yung kalusugan ng asawa ko. Pinagaling niya ang panganay kong anak. Ang magulang ko ay nasa piling na niya. So, tanggap na po namin yun dahil mga may edad na rin naman. So, ito lang pong nawala sa amin na savings namin na na-scam kami ay ang pangako ng Panginoon. Ibabalik niya ang lahat ng mga ninakaw ng kaaway sa amin ng 100 ibayo. So, hindi ko po alam kung paano gagawin ng Panginoon, pero pinanampalatayanan ko yun, yung faith. Pangatlo, yung pananampalataya, yung pagtitiwala sa pangako ng Panginoon, na siya ang Diyos na hindi sinungaling katulad ng tao, na kapag siya ay nangako, ang pangako niya ay parang batas, na siya mismo magbabantay at titsakin na ito ay mangyayari, magaganap. Pinanghawakan ko po yun. Ang sabi ko, Lord, naniniwala ako, totoo ang mga salita mo. Kaya hindi ko alam paano ba ibalik yung nawala sa amin. Hindi ko alam kung babayaran kami nung tao na pinaglagakan namin. Hindi ko alam. Pero alam niyo po, ang naging resulta nun, na naghintay ako kung kailan, pero hindi ko alam. Basta meron akong peace of mind, meron akong joy that time na naniniwala ako, gagawin ni Lord na ibabalik yon sa amin. Na bagamat hindi po binalik nung tao na pinaglagakan namin ng pera. Pero you know what? Kung anong ginawa ng Panginoon. No? That was year 2003. Si Erap po ang presidente that time. At nung nagkaroon po ng impeachment, inimpeach po siya, ay ang dollar po from 35 pesos ay bumulusok within a month ng halagang 56 pesos per dollar. Kaya po, siyempre po dahil dollar po ang sweldo ng asawa ko, so napakalaking bagay po yun sa amin. And through that, yung amount na nawala po sa amin ay sapat na ibinalik ng Panginoon kasi nabawi na dahil sa pagtaas ng dollar. Pero hindi pa po natapos ang Panginoon doon. Dahil po, bukod po doon sa pagtaas ng dollar na yun, hindi po umabot ng 1 taon, ang akin pong husband ay na-promote na from chief mate, siya po ay na-promote bilang isang kapitan ng barko. Kaya ang sweldo po niyan ay dumodoble. Kung magkano sweldo niya as chief mate, dumodoble po yan o higit pa ang diferensya po ng sweldo. Kaya at sa ngayon po, no, ang bahay namin na na-demolish, yung pambili dapat namin ng bahay na supposedly ay yung savings na yon, yun ay pampatayo namin dapat yun ng bahay. Sa grace, sa habag ng Panginoon, na tinulot niya na kami ay maging katiwala ng mga property ngayon, ay sa biyaya at awa at kabutihan ng Panginoon. Ang pangako niya na 100-folds ibabalik ko. Hindi ko na nga po mabilang. Hindi lang talaga 100-folds eh. Doble-doble pa ang ibinalik ng Panginoon sa amin. Ilang bilang ng bahay, na yun po ang aming pinagkukunan ngayon ng aming resources dahil po nag-invest kami sa mga apartments. At yung pong na-demolish na bahay namin, no, ito pong tinitirhan namin ay pinalawak, pinalaki ng Panginoon yung aming teritoryo dito. At ito po yung bahay na binili namin na yung may-aring kausap namin na ang sabi nila ay sa inyo itong lupa't bahay na ito, dito kayo. So, dito po kami nanirahan at bukod po dito, doon po sa mga kalapit, katabing mga property, mga lote,
pagpundar po kami ng lote at doon po pinatayuan po ng mga apartment at mga parking lot. Purihin po ang Panginoon. At yun po ang masasabi ko na ang Diyos natin ay tunay na buhay. Totoo ang kanyang sinasabi. Nasabi doon, "They that wait upon the Lord will exchange strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Yun daw po, no, yung naghihintay sa Panginoon. Kailan tayo naghihintay sa Panginoon? Kapag tayo po ay manalangin at atin pong hihintayin ang kanya pong kalooban, na pag meron po tayong mga problema, suliranin, na hindi natin alam paano lutasin, kapag tayo po ay manalangin sa Panginoon at hayaan ang Diyos na kikilos at hintayin yung tamang panahon kung kailan niya yung gagawin sa buhay natin, ay matuto po tayong maghintay at matuto po tayong panampalatayanan, panaligan ang kanyang mga salita kasi hindi po siya sinungaling. Kapag siya po ay mangako, talaga pong totoo. No, pag ito po ay hindi natin binaliwala, pag ito ay talagang pinanghawakan natin, totoo po ang Diyos. Siya po ay buhay. Kaya mga kapatid, sa mga nanonood, ito pong aming mga karanasan, hindi ko na po siya maisa-isa dahil napakarami po talaga. Isa lang po ang masasabi ko, ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay totoo. Kapag ating ipagkatiwala sa Kanya ang buhay natin, ang kinabukasan natin, kapag po ilagak natin ng buong buo na sa buhay natin, kilalanin natin na kung wala siya sa buhay natin, wala tayong magagawa. Mga minamahal, mga kababayan, mga kapatid, ang Diyos po, hindi po tayo bibiguin. Talagang ang Panginoon ay gumagawa sa buhay ng lahat na sa Kanya ay aasa at sasampalataya. Kaya aking inaanyayahan, aking ini-encourage na kung sino man sa nakikinig sa devotion na ito, kung hindi mo pa kilala ang Panginoon, naghihintay siya sa iyo at gusto ng Panginoon na magpakilala siya sa iyo. Paano mo siya makilala? Kung meron kang Biblia, basahin mo. Kung wala kang Biblia, bumili ka. Tapos, basahin mo, pagbulay-bulayan mo, unawain mo, at kung ano ang nakasulat ng mga pangako ng Panginoon doon, panaligan mo. At sinasabi ko sa iyo, hindi magiging kawalan sa iyo ang pagkakilala mo sa Panginoon. Dahil yun ang pinakamithiin ng Panginoon. Ang maghari siya sa buhay natin. Ang pinakamimithi ng Panginoon, yung iparanas niya sa atin, yung katotohanan na siya ang Diyos na makapangyarihan. At sa pamamagitan ko, sa pamamagitan mo, kaya siya magpapakilala dahil ang puso ng Diyos, maihayag siya, maitanyag siya, maipakilala din siya sa iba. Kaya ipinapakilala ko ang Panginoon sa iyo, mahal kong kababayan, kung sino man ang nakikinig, maniwala ka. Si Yahweh ay Diyos na buhay. Si Jesus ay buhay, hindi na natiling patay. Siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos Ama at siya ay namamagitan para sa atin. Kaya ang kanyang pangako sa aklat ng John, "Whatever you ask in my name," Jesus said, "anuman ang hilingin ninyo sa Ama sa pangalan ko," sabi ng Panginoong Hesus, "ay ipagkakaloob niya sa inyo."
Kaya ang swerte, hindi sa mga bagay na nabibili. Ang swerte, hindi sa mga fungsoy. Ang swerte, hindi sa mga swerte na nabibili kung saan-saan. Kundi ang tunay na blessings, yung buhay na blessings, sa Kanya nagmumula. Dahil Siya ang nagmamay-ari ng lahat-lahat na mayroon tayo at wala pa tayo. Sa Kanya lahat nagmumula. Kaya ang nais lang ng Panginoon, Siya na nagmamay-ari ng lahat, Siya na may kontrol ng panahon, Siya na may kontrol ng lahat-lahat at sa Kanya magmumula ang desisyon kung ano yung ibibigay sa atin, ano yung ibabalik sa atin, ano yung i-restore sa atin, ano yung kinakailangang pagalingin sa atin, ano yung kinakailangang lakas na kailangan natin. Sa Kanya nagsisimula. Sa Kanya magmumula. Ang kailangan lang, manalangin, 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 mahalin Siya, mahalin ang buong puso, ipagkatiwala ang buhay, paglingkuran habang may lakas pa, ibigay, ialay ang buhay at hininga sa Kanya. Dahil ang sabi ng Kanyang mga salita, kung ang sarili niyang buhay, hindi niya pinagkait, how much more ang ating pangangailangan. Oo nga naman, kung ang buhay ng mismo niyang sariling anak, hindi niya pinagkait para mamatay sa cross for us. How much more? Anong need natin? Sakit? Pera? Pagkain? Damit? Inumin? Sabi niya sa aklat ng Mateo sa chapter 6, kung ang damo sa kabukiran ay buhay ngayon. Di ba? Na pinagmamalasakitan ng Panginoon. Isipin mo, damo. No? Ano meron sa damo? Ang damo, binubuhay pala ng Diyos. Damo. Hello? Kung ang ibon daw sa parang, yung mga sparrow, yung mga maya na ibon, walang pumapansin sa maya. Dito po maraming maya. Hindi na, meron ka pa makikitang maya na binibenta sa palengke? Kasi walang value yung ibon na yan eh. Kaya kumbaga sa para lang silang mga insekto na nandyan lang, walang pumapansin. Bakit? Parang walang kwenta, yun ang tingin ng tao. Pero sa Diyos, may kwenta yung maya. Kaya yung maya, binubuhay ng Diyos. Ano sabi sa Mateo chapter 6? Mas higit kayo kaysa sa mga ibon. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo ang pinakamahigit sa lahat. Sipin natin, di po ba? Kapag binasa po natin ang Mateo chapter 6, maski ang damo binubuhay ng Diyos. Ang maya na walang halaga, hindi niya hinahayaang malaglag sa lupa ng gutom. How much more ang lahat ng binigyan niya ng karapatang tawagin niyang anak at karapatan tawagin siyang ama. Kaya kapatid, kung wala ka pang relasyon kay Lord at kung hindi mo pa alam na meron ka palang karapatan na tawagin siyang ama, John chapter 1 verse 12, ang sino mang nanalig sa bugtong na anak ng Diyos, binibigyan niya ng karapatan na tawagin siyang ama at karapatan na tawagin kang anak. Kaya, meron kang tatay sa laman, pero sa espiritual, meron kang tatay na gusto kang yakapin, na gusto niyang maghari sa buhay mo. No, meron kang tatay sa langit na gusto niya makialam sa mga problema mo. Meron kang tatay sa langit na higit sa sino man
na nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. Lumapit ka sa Kanya. Tawagin mo ang pangalan niya. His name is Yahweh and His Son is Jesus, ang ating Savior. At nandyan ang Holy Spirit na magdadala, na aaliw at magbibigay ng lakas sa atin. Kaya purihin ang kanyang pangalan. Napakabuti niya. Amen. So let's pray. Father God, right now, Lord, I pray, Lord, na sa binahagi po ako na inyong abang lingkod. O Lord, patuloy, Panginoon, na gamitin mo po ang mga patutuo naming lahat, gabi-gabi, na kung paano ka, Panginoon, kumikilos sa buhay namin. Lord, ito naman po ang layunin mo, na ipaparanas mo lahat ng kabutihan mo sa amin. Sinabi mo sa aklat ng Pedro, na kaya namin niraranasan ang kabutihan mo upang maghayag kami ng iyong kabutihan at kadakilaan. Father God, I pray, lalo na sa mga nanonood ngayon, kung hindi niya pa naranasan ang tugon ng kanyang mga nararanasang problema, maghari ka sa kanya. Pakinggan mo, Lord, ang hibik ng kanyang mga labi. Masdan mo po, Lord, at sahurin ang patak ng kanyang mga luha. Ang mga kabigatan na kanyang dinadalay pag-aanin mo, Ama. Yamang pinangako mo, Jesus, na sabi mo, sinumang lalapit sa iyo, nag-aanyaya ka sa lahat ng mga merong nabibigatang lubha ay lumapit sa iyo at nakahanda kang pag-aanin ang pasanin yun. Lord, dalangin ko, kung merong karamdaman o mabigat na suliranin, ang aking kababayan o aking kapatid ngayon na nanonood, Lord, buhay ka, totoo ka. Tulungan mo siya, ituro mo sa kanya o banal na espiritu kung paanong lumapit sa iyo. Ilahad, Panginoon, ang bigat-bigat na kanyang daladala. Ikaw ang Diyos na hindi man nalilimitahan sa isang dako. Ikaw ang Diyos na hindi na namin kailangan pa magpunta sa kung saan saang lugar para lang makatagpo ka. Na hindi na namin kailangan pa na gumawa ng anumang mga panata para lang tugunin mo ang aming panalangin. Sapagkat, Lord, yun lang ang sinabi mo. Anuman ang hilingin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus, tutugunin mo, sasagutin mo, Panginoon. In Jesus' name. Amin din pong dinadalangin sa inyo, Lord, yung warning ng Feebox, Lord, na anytime, any day, posible, Panginoon, na mangyari ang the big one na lindol na tinatayang nasa 8.2 magnitude. Oh Lord, control, Lord. I-control mo, Lord, ang paligid, Panginoon, ng sinasabing ring of fire na ito, na dito dumadaloy yung mga fault line na ito ng ring of fire, Lord, na pinagmumulan ng lindol. Panginoon, wala pong imposible sa iyo kasi po, Lord, kayo po ang naglatag ng mga bato, ng mga bundok, ng mga lupa at tubig para, Panginoon, magkaroon ng buhay itong mundo namin. Hawak mo po, Lord, ang lahat, O God. Hindi po kami naniniwala sa sinasabi nila na bagamat ang prayer ay powerful, pero kapag nature na raw ang gumalaw, kahit ang prayer, hindi umiepekto. Nagkakamali sila, Panginoon, dahil hindi kanila kilala. But we, Lord, nagpakilala ka, and you are amazing God. Ang mga imposible, ginagawa mong posible, Panginoon. Kung hindi kayang abutin ng isip namin, kung paano mo gagawin, ayusin ang lahat, ipapanumbalik sa dati ang lahat, Panginoon, nagagawa mo.
Kaya Lord, wala po kaming ibang maaasahan tungkol dito kundi Ikaw lang. Ama, Lord, ilayo mo po kami sa kapahamakang ito. Huwag mo pong itulot, Lord, na mangyari ang 8.2 magnitude, Lord, sa Pilipinas, Ama. Lahat ng dako, Lord, selyuhan, tapakan ng mga anghel mo, Lord, ang mga plates, Lord, pwedeng gumalaw at maglikha ng masidhing disaster, Panginoon. God, nagsusumamo kami sa iyo para sa aming bansa. Tulungan mo po. Huwag mo pong itulot na maranasan namin ang lakas ng lindol, Panginoon. Pagpalain mo ang aming bansa, Panginoon. Salamat po ng maraming o Diyos. Sa lahat, Lord, ng mga nangyari sa aming bansa, we believe in you that you are in control. Amin pong dinideklara na ang bansa ng bansang Pilipinas, ang Diyos ay si Yahweh at ang Panginoong Hesukristo ang kanyang hari at tagapagligtas. O Lord, salamat po, Panginoon. Bless my brothers and sisters at ganun din ang aking mga kababayan na nakikiisa at nakikilahok sa prayer and devotion pong ito. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good night. God bless everyone.